Nagbabalik po ang Kape at Balita. Kaugnay ng lumabas na findings sa autopsy ng dalawang batang may 4 na buwang nawala sa Taguig. Makakausap natin sa linya ng telepono ang forensic expert na si Dr. Raquel Fortun. Doc Fortun, magandang umaga po. Yeah, good morning. Morning po, thank you po. Doc, sinasabi pong severe dehydration at suffocation ang sanhi ng pagkamatay ng dalawang bata. Base po sa findings ng Medical Legal Division ng NBI, pakiano nyo nga po ito para mas madaling maunawaan ng ating mga kababayan. Ano ibig sabihin nito? Well, I hope talagang in-examine yung katawan and hindi porke poorly preserved yan, ay wala ka nang makikita. In fact, in a case like this, most likely baka very important yung hindi mo makita. Okay. Now, if they say dehydration kasi naiwan sa loob, sa akin I have misgivings about that kasi I would rather consider na naiwan sila sa loob ng sasakyan, hindi makalabas. Sa akin, this is more of asphyxia. And we have a term for a scenario like this, asphyxia due to what we call entrapment. Ano pong ibig sabihin nun? Nasa isang espasyo ka na confined and hindi ka makakahinga kasi nga yung quality ng air sa loob ay hindi masusustain yung buhay mo. Wala kang oxygen. Yon. On top of course, ang sabi, March daw to, no? No, March po siya, Oo. sila nagsimulang mawala. Apo. Oo. Mainit yan. Apo. Okay. So, of course, meron ka sigurong hyperthermia dyan. And of course, so sige, hindi ka nakainom, dehydration and all. But my professional opinion is that if I were to write the death certificate, I would put asphyxia due to entrapment. Kasama na doon yung iniisip na dehydration. Ang suspecha ko lang is, kaya pilit ko sanang tinatanong or hinahanap sa mga description, ano ang kondisyon ng mga katawan sa loob ng kotse? If you're looking at 3-4 months na nandun sila, I wouldn't expect na yung bloated, yung Apo. talagang decomposition na tinatawag natin putrefaction. Kasi masyado na matagal eh. Apo. By this time, talagang agnas na yan. On the other hand, one possibility is, considering na nasa loob ng kotse, tapos mainit, ang tendency ng remain, mas more of mummification. Yung natutuyot. Apo. Ganun po. Oo, and pinagtatatanong ko nga, so ano ba yung nakita? And ang mga words na nakita ko, description, compressed. Compressed, apo. Compressed daw. So, hindi yata bloated yun. Apo. Tapos, maimpis ba or something? And I think, baka kasi, decomposition by mummification, na mummify, natuyot. Apo. Now, I don't know, baka naman mali ako. Baka naman, kaya nila sinabing dehydration, kasi nakita nila yung bangkay ay dehydrated Apo. or mummified. But then this is post-mortem. Doc, ano ho ba? May kinalaman ho ba yung posisyon ng dalawang bata doon sa posibleng ikinamatay nila? Yung isa daw po kasi nakasubsob sa flooring, ayan. Yung isa naman po parang parang nakaangat pa yung paa. Ganun ba talaga dapat yung posisyon nila kung sila ho parang naipit doon, nakulog? Sa akin, very important yung location ng mga katawan at saka, of course, yung posisyon. It is more because malalaman natin kung ano kaya yung ina-attempt nilang gawin at the time that it happened. Opo. So, importante ho yun. Ano po? Oh, definitely. Like kung saan sila nakita and all. Yeah. So, dapat po talaga, Dok, magkaroon pa ho ng mga pagsisiyasat dito, no? Hindi sasabihin agad na ito na, may mga conclusion na. Ano po? Again, ang alam ko lang yung nababasa ko eh. I don't know kung nakuha na nila yung mga sagot. Generally, ang importante dito would be yung circumstances of the disappearance. Like, ang alam ko, naglalaro daw. Apo. And this is very important. Anong nilalaro nila? Hide and seek, taguan. Okay. Tapos saan to nangyari? Mukhang
parking lot or junkyard na maraming kotse. Opo. Kasi ang tanong din, bakit hindi sila nakita? Mhm, mhm. Tapos ang tanong, paano sila nakapasok doon sa kotse? Mhm, And may sinasabi na defective daw yung lock. Opo. And considering na anong edad ng dalawang bata? 3, 4 years old. Mhm. So, ang mga tanong mo dyan, ano ba ang capability ng 3, 4-year-old na makapasok sa kotse, Mhm. maiwanan sila doon, ma-lock in sila na hindi sila makakalabas. Aha. Di ba yan, ganyan? Opo. And definitely, papasok yung scene investigation mo, yung physical findings, and also yung autopsy. Mhm, mhm, okay. Sige. Okay, maraming salamat po, Dr. Raquel Fortun. Thank you. Thank you. Magandang umaga po.